Audrey! Napipikambulyaw muli ni Davina. Hindi ka ba naaawa sa tao? Kalat na kalat ngayon sa buong Pilipinas ang pag-iisang dibdib ninyo ng laundries na yon. Ba't hindi ka nalang sumama sa lalaking yun ulit? Total, nag-announce na rin siya na magkakasama kayo ulit, di ba? Sa true. Kung bakit ba naman kasi pati yung anak mo sa labas napunta pa dito. Kung bakit ba naman kasi hindi ka ba kontento na lang sa isang lalaki? Ani mo'y naguguluhan tanong ni Esa sa akin. Pero alam mo, mas prefer namin lahat kung mawala na kayong dalawa ng nilalang na yan dito sa mansyon. Diyos ko, sumama ka na lang doon kay Landers at huwag nang babalik pa dito. Kung si Zack ang magsasabi niya mga sinasabi niyo ngayon, oo sige, aalis ako sa pamamahay niyang to. Pero hindi Gusto ko ng boss niyo na bumalik dito. Ginusto niyang tanggapin ako at ang anak ko dito. Sa kanyang desisyon kung bakit nananatili pa rin ako dito. At alam niyo, sa totoo lang, bakit hindi niya subukan maging mabait na sa akin ngayon? Baka dahil din sa desisyon ni Zack, mapalayas kayong lahat dito. So inaamin mo na nga kung gaano kakabihas sa paggamit kay sir? Sarkastikong tugon agad ni baby. Hoy babae, hindi kami matatakot yan sa banta mo yan. Ang karamay para sa mga taong tulad mo at hindi sa amin. Dahil hindi kami malandi, gold digger, mapanlin lang, at mas lalong hindi kami manggagamit na tao. Pero naririnig niyo ba yung mga sarili niyo ngayon? Natatawa ako sa kakitida ng mga utak nila. Yung mga salitang lumalabas din sa bibig niyo at sa mga panghusga sa akin. Kailan ba kayo huling tumingin sa salamin, ha? Kung umasta kayo, akala mo kung sino malilinis. Ano naman? Oo, hindi kami perpekto, pero hindi gaya mo. Banat ni Esa. Talaga naman kasing kahusga-husga ka. Dahil walang matinong tao ang gagawa ng mga ginagawa mo. Kawawa lang yung anak mo dahil madadamay sa'yo. Ano pa nga bang aasahan niya? Nanay niya ikaw. Talagang mahuhusgahan din yung anak sa labas. Humigpit ang pagkakayakap ko kay Dazel. Tinaliman ko sila ng isa-isa ng paningin. Tinatandaan lahat ng mga pinagsasabi nila sa anak ko at sa akin mismo. Kahit pabalang araw ay hindi kami magkaayos ng tuluyan ni Zack, sisiguraduhin ko pa rin hindi sila makakatakas sa lupit ng kamay ko. Arugante, mapagmataas at makapalamukha? Kung mabibigyan ako ng kapangyarihan sa mansyong to, pues, bakit hindi ko patitikimin ang ugali ko na yun sa kanila? Tigilan niyo si Audrey! Napatingin kaming lahat sa likuran ng may seryosong pagbumukha na nagmarcha si Panying patungo sa amin. Umagang-umaga nagsisigawan kayo. Kita niyo may bata. Bata? Yung anak niya sa labas? Sarkastiko pantugon ni Davina. Turo-turo ang anak ko. Manahimik ka! Inambahan siya ng sampal ni Panying na ikinabigla pa niya. Ano mang gulo na magulang, hindi dapat dinadami ang anak dahil mga biktima lang din sila ng kamalasang yon. Ayok makakarinig ng pinagsasalita niyo ang musmus na batang niya ng kahit anong salita, ha? Sino man sa inyo, subukan niyo lang talaga dahil hindi lang ako makakalaban niyo. Mismong si Sir. Maliwanag ba? Natitigilan silang napayuko at hindi nakapagsalita. Agad na bumahag ang buntot. Tinatanong ko kayo mga inday. Nagkakaliwanagan pa tayo dito. Opo, Panying. Isa-isa nilang tugon, halata pang labag sa loob at nadagdagan ng hinanakit sa akin. O siya, magsipagtrabaho na kayo doon. Si Audrey, bakit hindi na siya nagtatrabaho? Hindi naman yata patas yun. Nayayamot pang habol ni Eza. Pumayawang si Panying at tinaasan niya ito ng kilay. Simula rin sa araw na to, ganap ng hindi isang katulong si Audrey ayon sa pag-uutos si Sir. Umawang ang mga bibig nilang lahat kasabay ng panlalaki ng kanilang mga mata. Maging ako ay napamulagat ng sa mga narinig. He's making it official. Matagal na akong hindi kumikilos dito sa loob at hinahayaan din naman ako ni Panying dahil akala ko ay wala lang siyang pakialam sa akin. Pero baka matagal na talaga yung nakautos sa kanya. Sumama ka sa akin, Audrey. Anyaya ni Panying. Dali-dali ko siyang sinundan. Nagtungo siya sa gawin ng kanyang kwarto at may pag-aatubili pa rin naman akong sumunod. Hanggang sa tuluyan kaming doong pumasok. Simple lang ang kwarto niya at puro pang matandang kagamitan ng makikita sa loob. Ibinaba ko si Dosel sa kanyang kama at tahimik din namang umupo doon ang anak ko. Pinanood ko si Panying na maghalungkat sa isang karton at nang matagpuan ang hinahanap ay sa kanya ako muling binalingan. Maupo ka dyan sa kama. Utos pa niya at agad akong sumunod.
Naupo din siya at pinagitnaan naming dalawa si Dazel. Sandali pa niyang tinitigan ang mukha nito bago binuklat ang isang album. Tingnan mo to. Tumuro siya sa isang larawan. Ito si Ma'am Eliza, ang mami ni Sir. Napatuon ako. Maganda siya. Hindi hamak na, mas maganda kaysa kay Tita Elizabeth. Nakuha ni Zack ang nipis at hugis ng labi niya. Peke niyang upo bago inilipat ang page ng album. Itong baby. Ito si Sir. 3 years old yata siya dito. Pinakatitigan ko ang larawang yon. Isang malaking ngiti ang kumawala sa aking labi nang hindi ko namamalayan. Agad kong tinignan si Dazel at naaliw sa pagkakapareho ng mukha nila. Baby Das, sabi na nga ba kuhang-kuha mo mukha niya eh. Hindi kita kamukha ng baby ako eh. Hindi naman niya yun naintindihan, pero gano'n na lang ang kakaibang tuwa ang bayani sa dibdib ko at huli ko na namalayan ang lalim ng pagkakatitig sa akin ni Panyin. Kung gano'n, anak nga siya ni Sir. Pagkumpirma niya na ikinatigil ko. Unang kita ko pa lang, alam ko na agad. Panyin, lumambot ang ekspresyon sa mukha niya. Audrey, ano ba talagang nangyari sa inyo at ba't nagkaganito? Itinatago mo ang anak niya. Bakit, Audrey? Kung sasabihin ko ba, pakikinggan mo talaga ako, Panwing. Nanlulumo at kinakabahan kong tanong sa kanya. Paniniwalaan mo naman kaya ako? Kasi simula nang nagbalik ako dito, wala akong ibang narinig sa'yo kundi panghuhusga at pang-iinsulto sa buong pagkatao. Pinagbuhatan mo ako ng kamay, kahit na hindi mo pa naririnig ang side ko. Kaya bakit ngayon papanying? Patawad, Audrey, pero hindi mo ako masisisi. Kaagad na namula ang mga mata niya. Halos magpakamatay si Sir, bumalik ka lang. Ano? Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na makita siya nagkakaganon. Nababaliw sa kakahanap sa'yo. Lagi niya akong tinatanong kung umuwi ka na raw ba, kung nasaan ka na at kung kumusta ka na kaya. Ano ba masasagot ko sa kanya? Hindi ko alam kung bakit ka naglayas. Hindi ko alam kung bakit ka sumama sa ibang lalaki. Basta na lang, pagbalik ko isang araw, madadatnan kung wala ka na. May bumara sa lalamunan ko. Hindi ko mailarawan sa isipan ko ang naging epekto ng pag-alis ko sa mansyon kay Zack. Sadyang hindi ko makita malulungkot, umiiyak o magwawala siya sa paglisan kong yon. Ang itsura niya sa imahe ng aking isipan ay matutuwa pa siya dahil wala na siya magiging problema sa pagsasama nila ni Marian. Mga pinagagawa ni Zack nung malis ako. Kabado ngunit lakas na loob kong tanong sa kanya. Anong nangyari pagkatapos ng pag-alis ko at pagsama kay Landers? Hindi. Ikwento mo sa akin lahat ng nalalaman mo, Panin. May paninindigan po siyang tinitigan sa mga mata. Alam kong pag-uusapan din namin ni Zack ang bagay na ito sa oras ng pagbalik niya. Pero kailangan ko rin pakinggan ng pinagmumulan ni Panin. Patunog siyang lumunok at saka tumango. Inalala niya ang mga nakaraan bago nagsimulang ikwento sa akin ang nangyari. Dahil nagkaproblema sa probinsya, kinailangan kong umuwi sa amin. Ilang linggo lang akong nawala pero pagbalik ko, wala ka na sa mansyon. At saka lang nalaman ni Sir Heskel pagka-uwi niya isang gabi dahil lahat ng gamit mo, tangay-tangay mo. Napayuko ako. Dahil ayoko mag-iwan ng bakas ng alaala para sa kanya ay sinadya kong dalhin ang lahat, maliban sa mga gamit na mismo siya ang nagregalo sa akin. Dahil ayoko ring dalhin pa ang alaala niya sa pag-alis ko. Yung gabi na rin yun, nagsimula kang hanapin ni Sir Heskel. Mabilis siyang kumilos, kahit ano pang pigil sa kanya ni Ma'am Raquel. Siyempre, nalaman ko agad na si Ma'am Raquel lang ang may nakakaalam sa pangyayari. Dahil siya rin nagsabi kay Sir na sumama ka na sa Landers na yon. Kaya naman, agad ko siyang tinanong. Ano sinabi niya tungkol sa pagsama ko kay Landers? Mas kumabog ang dibdib ko sa kung anong dahilan. Sabi niya, malabong mapipigilan ni Sir Heskel na mahabol o mahanap ka ulit. Dahil siya mismo nahihirapan na kumbinsihin ka manatili dito sa mansyon. Desidido kang sumama kay Landers dahil yun ang taong yun naman talaga ang mahal mo noon pa man. Kahit anong pakiusap niya, talagang gusto mo na raw iwan si Sir. Unang-una dahil hindi ka kontento sa kanya at yaman niya. Bumuntong hininga siya. Matagal na rin namang may namamagitan sa inyo ng Landers na yon. Lalo pat pareho kayong artista at gumaganap na magkasintahan sa isang palabas. Ano nga bang laban ni Sir Heskel na minsanan mo lang makasama? Walang nagawa si Ma'am Raquel kundi tulungan ka bilang kaibigan na rin. Wala siyang magawa sa pakiusap mo na makipagtanan sa ibang lalaking totoo mong mahal.
Kung sa bagay, pera lang naman talagang dahilan ng pagsasama yun ni Sir Heskel. Para akong binuhusan ng nagyayelong tubig sa mga naririnig. Nararamdaman ko ang panginginig ng buo kong katawan sa labis sa panlalamig. Nakaupo lang ako, pero gano'n na lang ako kung maghabol ng hininga dahil sa pabilis ng pagtibok ng puso ko. Wala ba siyang binanggit na kahit anong tungkol kay Zack at Maria noon? Umaasa kong tanong. Ang pinakatotoong dahilan kung bakit ako umalis. Bukod sa kasinungalingang mahal ko si Landers dahil alam na alam niya kung gaano ko kamahal ang kuya niya. Alam niya kung gaano ko kapayag na manatili dito kung hindi ko lang nasaksihan ang pangyayaring yun. Dahil sadyang hindi ko kayang maging martyr na asawa. Lalo na't mayroong tuksong umaaligid sa akin. Bakit? Anong kinalaman ng baliw na babaeng Maria na yon? Nangunot ang noon niya. Isa pa yon, walang ginawa ang pamilya ni Marian. Ipahirapan ang kumpanya ni Sir Heskel. Pati na, buhay niya dahil lang sa hindi nila matanggap na iniwan ang anak nila ni Sir. Napakaswerte mo nga't ikaw ang pinili niya. Ikaw ang mahal niya. Tapos ipagpapalit mo lang siya, lolokohin. Bumaon ang mga kuko ko sa aking palad. Wala kasing diin kung kinagat ang dila ko upang pigilin ang pagsabog ng emosyon ko. Raquel. Why would you do that, Raquel? Just why? Ang puso ko ay umiiyak at nagwawala na sa kabila ng pagkikimkim. Hindi ba nasabi sa'yo ni Raquel na nahuli kong nakipagsiping si Zack sa Maria na yon? Nanggagalaiti at puno ng panginginig kong tanong sa kanya. Nagsiping sila mismo sa sarili namin kama ni Zack. Halos lumawa ang mga mata niya sa panlalaki. Nalukot ang mukha niya at hindi ako makapaniwalang tinitigan sa mga mata upang suriin ko nagbibiro lamang ako. Anong kahibangan yan, Audrey? Napapasigaw niyang tanong sa akin. Mama? Nagulantang naman ang kanina kong kumalmang anak at mabilis na nakakandong sa akin. Pilit kong ibinabalik ang sarili ko sa wisyo para maalalayan si Dezelle. Pakiusap, huwag kang sisigaw tuwing kaharap mong anak ko. May trauma siya sa mga sigawan ng malalakas at nakakagulat ng mga tunog. Napatakip siya ng bibig at halos bumulong. Bakit? Teka, sandali lang. Ano mo nang sinasabi mo? Hindi yun magagawa ni Sir sa'yo. Imposible ang sinasabi mo. Kahit pa noong pinagdadasal ko na sana humanap na lang siya ng ibang babae para makalimutan ka, wala. Kahit pa natutuwa akong merong Ma'am Candice ang nagpakita, pati yung babaeng yun, nayayamot dahil walang nangyayari sa kanila ni Sir Heskel. Iba si Sir Heskel, may paninindigan na lalaking yun. Nangilid ang mga luha ko. Gustong-gusto kong paniwalaan ang sinasabi mo, Panyin. Pero hindi lang ilusyon na nakita ko nung gabing yun. Hindi ako nakadroga para kung ano-ano na lang ang makita ko. At gaya na rin ang sinabi mo, wala ka nang nangyari yon kaya hindi mo alam ang nasaksihan ko. Hindi lang ako, Panyin. Kung nandito lang si Faye, siya rin na magpapatunay na totoong si Zack ang unang nagloko sa aming dalawa. Napahawak siya sa kanyang noo, tila'y nahilo bigla. Hindi ko alam yan. Wala nakakaalam ng ganyan, Audrey. At wala ring sinabing ganyan si Ma'am Raquel. Ano sa tingin mo kung bakit pipiliin ko pa rin dalhin ang anak ni Zack? Kung may iba naman pala akong mahal, Panyin. Pag-question ko sa kanya. Alam ko na noon na niloloko niya ako para kay Marian. Pero sinabi ko pa rin sa sarili ko na kung pipiliin niya ako at ang sanggol sa sinapupunan ko, mananatili ako sa kanya. Pero sampal na sa mukha ko yung ginawa nilang kahayupan ni Marian. Audrey, pasensya na. Hindi sa hindi ko pinapaniwalaan ang sinasabi mo ngayon. Sadya lang talagang imposibleng magagawa ni Sir Heskel yun. Pagkontra niya. Kasi kung babaero siya, kung may namagitan sa kanila ng babaeng yun sa pagsasama yung dalawa, hindi ko lang may paliwanag kung bakit mamamatay-matay siya nung iniwan mo siya. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal niya sa ganung level, Panyin. Paano? Kung hindi siya busy sa trabaho, ikaw parate. Minsanan lang kayong dalawa magkakasama at pinagsusungitan niyo pang isa't isa. Parati ring nirereklamo ni Ma'am Raquel kay Sir Heskel kung gaano mo siya kinaiinisan at pinandidirian. Hindi alam ni Sir kung paano kanya tatratuhin sa paraang magugustuhan mo. Nandun ako, pero dahil gusto kong mahalin mo rin si Sir, hinahayaan kita sa pangdidiskrimina mo sa kanya. Gusto ko nang magkalapit kayo dahil kung makikilala mo lang ng lubos si Sir, malalaman mo talagang tunay na dahilan kung bakit siya habulin ng mga babae. Natahimik ako at tumuan sa mga nauna niyang sinabi. Why is Raquel backstabbing me? Why is she saying different things?
Why did she intentionally not mention what really happened back then? Ano nangyari kay Raquel? Bakit mo to ginagawa sa akin? Magkaibigan tayo, hindi ba? Pinagkatiwalaan kita sa lahat. Sinabi mong ikaw ang bahala. Sinabi mong malalaman nila ang katotohanan sa ginawa ni Zach at Marian habang ako'y magpapagaling ng puso ko. Please, don't tell me it turned out to be the same as Landers. Don't even tell me. You guys planned everything out. Dahil hindi ako bobo. Pwede ng tanga, uto-uto o ignorante ang itawag sa akin. Pero hindi ako bobo para hindi pa rin mapasok sa kokote ko to. Raquel, you intentionally wanted Landers in my life. Ilang beses mo siyang pinagdikdikan sa akin. Ilang beses mo akong itinulak sa kanya hanggang sa kumagat ako. Ilang beses mo akong pinalamon ng mga salitang hindi ko magagawang sabihin kay Zach. Ilang beses mo akong pinapaniwala na hindi ko dapat siya mahalin dahil lang sa kakaiba niyang ugali at masamang pagtrato sa akin. I never even got to know my husband well because you ruined his image. I never even got to be his proper wife because you deeply influenced me. Way back before Zach and I officially wed. Kinaibigan mo ko. Naging malapit agad ako sa'yo dahil sa ganda ng welcome mo sa akin bilang sister-in-law mo. Napakaganda ng trato mo sa akin at nakahanap ako ng tunay na kaibigan na kaya akong basahin. Pero makailang ulit mo akong binantaan tungkol kay Zach. Makailang ulit mo sinabi sa akin ng kasama ng ugali niya at mga kilos niya na dapat kong ikabahala. You dictated everything. All the things you told me about him are lies. Why? Why did you do this? Anong pakay mo, Raquel? Dahil kung hindi ikaw ang may gawa ng mga to, Raquel, sino pa bang ibang may intensyon? Everything points fingers at you. It will take a very well-executed and well-reasoned explanation to convince me that it's not you who to blame. You need to perform very well. Mama, let's sleep. Ipinagpag ni Diesel ang tabi niya sa kama. I want a lullaby. May ngiti akong lumapit sa kanya at pumwesto sa katabi niya. Niyakap ko siya sa aking bisig at binalutan ng kumot. Mama's voice is not so good right now, ha? But bear with me, okay? Yes, Mama. Sinuklay ko ang makapal at itim niyang buhok na gaya kay Zach ay mayroong bahagyang alon na hindi basta-bastang straight lamang. Hindi ko malaman kung bakit nasasabi niyang hindi niya anak to. Siguro nga ay pinagdudahan na niya pero dahil sa DNA result na yon, ay nawala na siya ng pag-asa. Sa malalaking impormasyon na dapat ko malaman gaya noon ay si Zach lang ang makakaalam. Tungkol sa affair nila ni Marian, siya lang din ang may kakayahang makapagpaliwanag sa akin noon. Pero kahit wala pa man, ang puso ko ay nauuna na sa pagtibok. Binagalan at nilambutan ko ang aking boses sa pagkanta. Ilang beses ko ring pinaulit-ulit ang kanta hanggang sa makita kong unti-unti na siyang nakakatulog. I love you so much, Gisela. If Mama makes a bad decision again, I promise it won't cause you any suffering. The consequences will be all on me. Nang matiyak kong tuluyan na siyang natutulog na mahimbing, ay bumangon ako para kunin ang cellphone na pinahiram sa akin ni Panying kanina. Agad kong tinawagan ang numero ni Zach doon. Panying, why are you calling late at night? Has something happened to Audrey? Mausisa ang mga tanong niya agad ang bumungad sa akin. My heart melted when I heard his concern. This is Audrey speaking, Zach. Hindi siya agad nakatugon. Audrey? Pasensya na, gumamit ulit ako ng cellphone. Why? Something happened? Why did you call? Should I go home? Hindi. Pasensya na sa istorbo. Wala nangyari. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Mas matagal siyang hindi nakatugon agad. Is that really Audrey? Who the fuck are you? Napangiwi ang labi ko. Ako nga to, masama bang mamiss ka? Napatakip ako ng bibig pagkatapos yung sabihin. Nang matapat ako sa salamin ay nakita ko ang pamumulan ng pisngi ko dahil sa tinatangka kong paglandi. The fuck? My wife would never. Stop it now, whoever you are. Binabaan niya ako ng tawag. Napaawang ang labi ko at napatingin sa screen ng phone. Ewan ko sa'yo, Zach. Obvious namang number to ni Panying. Hindi ko rin alam kung ba't ko hiniram ang cellphone ni Panying at tinawagan siya. Gusto ko lang talagang marinig ang boses niya. Sir Haskell, video calling?
Agad na lumiwanag ang mukha ko nang mabasa ang biglang lumitaw sa screen ng phone. Dali-dali ko yung sinagot. Zach! Inalayo ko ang camera sa mukha ko saka kumaway sa kanya. He looked dumbfounded. Ang suot niya lamang ngayon ay ang kaninang puting polong panloob niya at lukot-lukot na iyon ngayon. Hindi na rin maayos ang pagkakasuklay sa buhok niya. Ang haggard mo, komento ko pa. Hindi ka pa ba nagpapahinga? Audrey? He blurted out in disbelief. You, it's really you. May iba pa ba? None. I mean, I never expected you'd ever call or even text me in this lifetime. Ganon? But I text you once in a while. Ikaw tong hindi nagre-reply. Naalala ko nung umuulan na nasabi niyang hindi ko ginagawa ang bagay na tunoon sa kanya. Habang ako naman ang nagsasabing binabaliktad niya lang ako. What if... Are you okay? May nangyari ba dyan? How's the Zel? Don't worry, he's fine and sleeping now. I just called you over nothing. Well, should I just go home now? No, or else mag-extend ka pa ng araw dyan. Didn't you promise to go home as soon as possible? Yeah, I guess. Para siyang ewan na napakamot sa kanyang ulo. Sorry, naistorbo yata talaga kita sa ginagawa mo. No, it's fine. Patulog na rin ako and I'm almost done. Don't overwork yourself too much, okay? Halatang hindi siya sanay sa ganitong pakikipag-usap ko sa kanya. How I wish I should have shown him how caring I actually am the very day we got married. Ngunit matagal na lumipas na nakaraan namin yon. Ang importante ay hindi pa huli ang lahat ngayon. Pwede ba kitang panoorin sa ginagawa mo hanggang sa matapos ka? Hingi ko pa ng permiso. I guess so. Yes. It's fine. Inayos niya ang pagkakapwesto sa camera ng cellphone. Mula doon ay nakita ko ang kagapuhan niya lumiliwanag sa dilim. Please, don't stare at me too much. Bakit? Hiya ka? Natawa ako. Natitigan ko na lahat-lahat ang parte ng katawan mo. May hiya ka pa ngayon? Oh, I'm not shy. He's blushing. Audrey, don't try to tease me now. I swear, hindi mo magugustuhan pag umuwi ako ngayon. Yes, master. Napangisi ako. He glared at me. Stop. Yes, my husband. Nagbago agad ang reaksyon niya at nauwi sa gulat. You, are you being possessed right now? Is that what this is all about? What? You call me your wife every time. Can I call you my husband? Audrey, please. Nanliit siya sa kinauupuan, ani mo'y gustong lumubog. Stop doing this to me now. Yes, Zach. Sleep now, Audrey. Bagsak na ang mga mata ni Zach nang matapos siya sa kanyang ginagawa. Sa wakas ay tumayo na siya mula doon sa kanyang kinauupuan sa opisina. Parang ako ang napagod at nangawit para sa kanya, kahit pa pinapanood ko lang siya ngayon sa screen ng cellphone. Magpahinga ka na rin. Tipid ng ngiti kung saan. Ibababa ko na to. Inilapit niya ang cellphone sa kanyang mukha habang naglalakad. Tatawag ka ulit bukas? Napataas ang dalawa kong kilay. Gusto mo ba? Hindi ka ba nababahala na may hawak kong cellphone ngayon at kung sinong tawagan ko? Kahit anong anggulo niya, paikot-ikutin ng kamera ay hindi may pagkakaila ang kaperpektuhan ng kilay, mata, ilong, labi at panga niya. Mukha talaga siyang artista. Ay hindi, mas mukha pa siyang artista kaysa sa lahat ng artista dito sa bansa. Kung nag-artista lang siya, edi sana, baka siya pa ang naging ka-love team ko. Don't worry, once I get back, I'll have that phone checked. Seryosong tugon niyang bigla sa akin. If you break it or try to hide anything, I will send our son away. You're not going to see him for at least a month. Napaawang ang labi ko. Ang sama mo. That fuck never changes. Just have to behave well, so nothing bad will happen. May pambabanta pa niya. No wonder the past me was so afraid of you. Napaasik ako at naisalampak ang ulo ko sa unan habang hindi pa rin inaalis ang paningin sa kanya. My son is already here. I have no reason to contact anyone but you. So, tatawag ka pa rin bukas? Gusto mo nga na tumawag ako? Panoorin ko ulit yan sa ginagawa mo? Automatikong tumaas ang sulok ng labi ko. Whatever. Inismeran niya ako. Tumawag ka lang kung gusto mo. I will have Ramil deliver a new phone for you. Kaya ibalik mo na yan kay Paning. Dumiwanag ang mukha ko. Talaga? Pwede na ako magka-cellphone?
It's alright, I guess. Just don't do something stupid, Audrey. I won't. Then, it will be fine. I'll trust you. Humabog ang dibdib ko sa narinig. Sa paraan ng pagkakasabi niya ay may kiliting dumaloy sa kalamnan ko. Salamat. Lihim kong kinurot ang daliri ko upang pigiling mapangiti ng malaki. Matulog ka na. Matutulog na rin ako. Tatawag na lang ako ulit bukas. Yeah, good night. Pumasok siya sa elevator. Good night. Sa wakas ay ibinaba ko na ang tawag. Nagpakawala ako ng malalim na hininga at napatingala sa kisame. Kahit anong pigil ko ay kumakawala ang ngiti sa aking labi. Kahit na papano, at least, nasabi niya pagkakatiwalaan niya ako. Dahil sa pag-iisip ay hindi agad ako nakatulog, hindi gaya ng inaasahan. Kaya naman bumangon ako muli paalis sa kama, maingat na hindi maistorbo si Dezelle, saka lumabas ng kwarto. Bala ko sanang ibalik na kay Panying ang cellphone dahil paubos na rin ang battery noon. Subalit bago pa ako makatungo sa gawin ng kanyang kwarto, ay may anino na nahagip ang paningin ko mula sa maid's quarter. Kuryoso ako na pamarcha upang sundan ang taong yon. Kumunot pa ang noo ko sa pamilyar na imaheng nakatayo sa labas ng aking kwarto. Excuse me? Dahil hindi ko alam ang pangalan niya ay hindi ko siya natawag ng maayos. Nakita ko na niga siya sa kinatatayuan at dali-daling napalingon sa akin. Ate Audrey! Halatang gulat siya sa aking presensya. Naagaw ang pansin ko sa hawak-hawak niyang piraso ng papel na mabilis din niyang itinago sa kanyang likuran. Ganoon na lang ang pumuputla ng mukha niya. Anong ginagawa mo rito? Bagong chef? Mabilis ako nagduda sa kinikilos niya. Anong ginagawa mo sa tapat ng kwarto ko? Siya itong bagong chef na dalaga na halos iilang beses ko lang din nakikitang pakalat-kalat sa loob ng mansyon. Siya lang ditong tumatawag sa akin ng ate. Ano po? Wala po. Napaatras siya, animoy natatakot sa akin. Naitabingi ko ang aking ulo. May kailangan ka ba? Wala po. Napatuwid siya ng tayo. Napadaan lang. Mauna na po ako. Tinalikuran niya ako at mabilis na naihakbang ang kanyang mga binti. Subalit mas mabilis ako nakakilos para habulin ang piraso ng papel na kanyang hawak at agawin yon. Wag! Nabibigla siya na palingon sa akin at tinangkapang kunin pabalik sa aking mga kamay. Tinulak ko siya at tinaliman ng paningin. Acting suspicious, and you think, I will let you get away with it. Sino ka ba? Nakita kong natitigilan siya at hindi makaimig. May nanlalaki lamang na mga mata siya nakatingin sa akin at sa piraso ng papel na hawak ko. Na napagtatanto kong isang maliit na puting envelope. Kasi... Halata siyang kinakabahan ngayon. For some reason, seeing her with the same reaction, she really looked like someone I'm very familiar with. Kamukha niya si... Anong pangalan mo? Kinukutuban kong tanong sa kanya. Mas lumapit ako at hinawakan ng isa niyang braso kung sakaling takbuhan niya ako. Anong pangalan mo? Freya po. Surname. Freya what? Nang hindi siya agad tumugon ay dinugtungan ko ng tanong ko dala ng pagkainit. Flores ba? Kaano-ano mo si Faye Flores? Ganoon ko na lang siya titigan ng may matinding tensyon. Samantalang bumilis naman na naging paghinga niya. Kasunod nun ang pangingilid ng mga luha sa mga mata niya. Ate ko po siya. Kumibot-kibot ang kanyang mga labi. Pinatay si ate sa Avedra. Nanlaki ang mga mata ko at sunod-sunod na napalingon. Bumilis ang naging pagtibok ng puso ko at kaagad na pinanlamigan ng mga kamay. Si Faye, pinatay siya ni Zach. Automatic kong nabitawan ng kamay niya at ilang beses na napakurap-kurap. Pilit kong binalik sa vision sarili ko, saka nahihilong napatingin sa puting envelope. Anong meron dito? Sulat niya na, natagpuan ko sa kwarto niya. Napuyo ko siya at sumisinghap ng hangin ngunit nilalabanan ng panginginig ng boses. Sana po, mapatawag niyo si Ate Faye, ate. Kahit na nagawa niya yon, hindi naman po siya nararapat bawian ng buhay na para bang ganun na lang kadali yun. May pagtatanong at pagtataka ko napatitig sa kanya. Nagawa niya ang alin? Napaangat siya ng paningin sa akin na may namumulang mga mata. Ang utos po ng babaeng sa Avedra. Anong
Sinong babae? Hindi ko po maintindihan, ate, kung bakit kailangan pa siyang patayin ng babaeng yun. Maniwala ka. Nagawa lang ni ate ang inutos niya dahil kailangan naming magamot si mama. Babaeng Saavedra? Naikuyom ko ang mga kamao ko. Sinasabi mo bang si Raquel ang pumatay kay Faye? Raquel, why do I need to wait this long for us to be together? Ang mga labi ni Landers ay dumapo sa nakalantad na balikat ni Raquel. Are you being impatient? She asked in a very strict voice. You know how I'm always being patient to wait. Yumakap ang aktor sa mula sa likuran niya saka magkakasunod na humalik sa kanyang leeg. Habang si Raquel ay nakatingin sa labas ng kanyang bintana at may hawak-hawak na isang baso ng wine, ay puno ng sama ng loob ang kanyang mga mata. In the middle of Landers pleasuring her, bigla siyang napatawa na nakakaloko. That fucking bitch. Asik pa niya. All my hard work went for nothing. Kung pinatay na lang natin siya, edi sana wala na akong magiging problema. I told you that many times, but you still insist on making her suffer until she made her last breath on her own. Mababa ang boses ni Landers. Maingat na hindi siya mapikon. But it's your fault. Kung bakit pa siya natagpuan ni Zack sa huling minuto, napakatanga mo. I'm sorry. Kung sinisiguro mo sana na mabebenta siya sa lalaking sinasabi ko, edi sana natupad ko na lahat ng plano ko ngayon. I'm sorry. Sorry doesn't change anything. We had to have another plan for bringing them down. Natagpuan mo na bang anak ni Audrey? Not yet, but I will make sure. I will, before anything else. Dapat lang. Bago pa yun, makadagdag sa problema natin. Zack and Audrey's son should be found alive and live no matter what. Tama lang na hindi niya ito piniling ipapatay noon dahil ang anak nila ang siyang nagmamana ng mga mabibigat na ari-arian at kayamanan ng Saavedra. Ang problema nga lang ay nagawa pang itago ni Audrey ang anak niya bago siya ibenta sa black market. Hindi agad iyon nahanap ni Landers dahil unang-una, wala naman itong kakilala na madalas puntahan ni Audrey. Maging ang taong kinakausap nito tuwing umaalis ito sa dating tinitirahan sa China. Can we just have sex for tonight and stop thinking about them just for tonight? Landers insisted. Matagal tayong hindi nagsama. I did everything you said. Shouldn't I get a reward for that, please? Landers is a full bastard for Raquel. Simula pa lang noong magkasama sila sa bahay ampunan, ang lagi na itong nakabuntot sa kanya. He is so obsessed with her, which is the sole reason why she uses and controls him like a puppet. Very well. Sa wakas ay hinarap na niya ang lalaki na ikinasigla nito. She kissed him torridly to satisfy his desire for her body. At walang sawa naman siya nitong inangkin, paulit-ulit na binabanggit ang kanyang pangalan. Kay Raquel, habang ginagawa nila iyon ay hindi pa rin naiiba ang kanyang isipan. Ang galitong malaman niyang pinili ni Zack si Audrey ay habang buhay na nakaimprenta sa puso't isip niya. Palagi pa iyon naglalaro sa kanyang isipan. Sino nga bang mag-aakala na sa kabila ng ginawa niyang pagpapahirap kay Audrey sa kamay ni Landers, ay sa huli mababalik lamang ito sa piling ng asawa? How dare Zack slap her in the face and say that he really loved that actress? Matapos lahat ng effort niya para mapansin at mabigyan nito ng atensyon, ito lang ang igaganti sa kanya? The two most important to Raquel are Saavedra's wealth and Zack's heart. A man so perfect like Zack is someone she has longed for throughout her life. She knew how much loyalty, dependence, and submission she would get once Zack fell for her, and that would satisfy her dominant self. Ang hindi niya lang matanggap ay bago pa niya ito maakit, ay nabingwit na ito ng isang walang kakwenta-kwentang babae na siyang nilalantad ang sarili sa harapan ng kamera para lang mapuri ng lahat. A girl who was surely not a virgin. Iba't ibang lalaki ang nakahalikan na nito sa harapan ng kamera at malamang kung sino-sino na rin ang nakatalik nito sa likod ng kamera. Napaka-cheap, nakakadiri at hindi man lang nakakaabot o malapit sa kanyang level. Paano niya matatanggap ang ganong klase ng babae? Paano siya makakapayag na mapunta si Zack sa isang babaeng hindi man lang pwedeng makumpara sa kanya? She finally gets rid of Marian. Ang babaeng mahina ang loob pero malakas ang loob na lumandi kay Zack.
Napagtagumpayan na niyang sirain ang ulo at wasakin ang puso nito gamit ang mga pananakot gamit ang pangalan ni Audrey. Pero hindi niya rin aakalaing magagamit niya si Marian para naman wasakin at sirain din si Audrey. In the game of love, the winner is someone who has a strong will and desire to achieve it. It's none other than Raquel. Zach deserves someone better. Zach deserves her. No one but her. Not that emotionally and mentally unstable Marian, not that prostitute actress Audrey. Only her. No woman is better than her to be Zach's wife. Kahit na nawasak ang kanyang mga pantasya noon na makapiling si Zach, ay hindi yun dahilan ng paghinto niya ngayon. She had gotten rid of Marian before, and she would never stop until she finally got rid of her brother's real love, Audrey. Focus on me, please. Landry's begged nang mapansin nitong wala siya sa hulog na makipagsiping ngayon. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, Raquel. Huwag mo dinadala ang lalaki yun dito sa mansyon. Paano na lang kung may mga paparazzi na nakasunod at may issue tayo sa publiko? Nag-iisip ka ba? Bungad ng mama niya pagkababa niya sa kwarto. Huwag kang mag-alala. Bago pa kumalat ang issue, paniguradong patayan sino mang magtatangka na magpakalat ron. Nagtungo siya sa dining room at agad siyang sinundan ni Elizabeth. Please, anak, ayoko madamay sa pagiging rebelde mo. Matanda na ako. Ayoko madamay pa sa mga gusto mong gawin sa buhay. Naiiyak na naman itong pakiusap. Napatawa siya. Ma, damay ka na simula pa lang nung tinapon mo ko sa bahay ampunan. You know, I had my reasons. Sinabi ko sa iyong kukunin kita ulit at nangyari naman, di ba? Enough. Ayoko na makipag-usap pa sa'yo. Her mother never understood the trauma and abuse she received in that place. That should remain a secret. Ayaw niyang madungisan ang pagkatao niya sa masasamang alaalang yon. Huli naman, para hindi ka madamay. You killed your own husband, didn't you? Hindi ko siya pinatay, Raquel. You're the one who told me I didn't do it. Inaatake na naman ito ng taranta. Seriously, bakit nga ba napakadaling paikutin ng mga tao sa paligid niya? Napakadali nilang manipulahin. But Zach was different though. Kahit pa alam niyang gumagana rito ang mga panloloko niya, sadyang matibay ang paninindigan nito na magawa ang gusto. Halos wala siyang pinagkaiba ni Zach. They'll do whatever the fuck they want, even if the world is against it. She is sure he understood her once he became hers, and she is his.